Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo, let's go! Okay, for this episode, ang dami natin. Dahil as part of the initiation of TPN, we have here as guests the interns of TPN. Can you introduce yourselves with one sentence only? Otherwise, we will extend one word. our studio time. With one word. Sige, one word. Your name and one word that describes you. My name is Ollie, and I believe in YOLO. You only live once. YOLO. Okay, I'm Cez and I'm pretty. I love it. Just please call me Andres. Oh, your description. Andres, pangalan mo? Yes. Like, no clothes, undress? Hindi niya na-get. So, I suppose you don't have a sense of humor? Gago, I'm confident. Okay. Love it. Jid po, JID. I think chill. Wow, I At love least. it. Okay, so our topic for today is MBTI. So for those who do not know, it's Myers-Briggs Type Indicator to find out what personality you have. You're having. You're having at the moment. At the moment. So I heard from Jed that there's quite a debate between MBTI and astrology. Ako kasi more of psychology ang gusto kong panindigan o paniwalaan. So ano ba yung astrology side of it? Bakit nagkakaroon ng debate between the two? Ako, I'm not an expert po. Pero, kasi as a Gen Z, like MBTI and astrology. Ikaw na Gen Z! Tatanda na kami, tita na kami. MBTI and astrology, parang like they're two, parang main driver siya na conversation kapag we're meeting new people po eh. And there's this debate nga online kung ano ba yung mas okay, astrology or MBTI. Kasi ang MBTI po kasi parang derived siya sa studies talaga and research. And I'm not sure kung meron ding ganon sa astrology, pero it's known na parang nakabase siya mostly Sa stars. Sa stars. Sa heavens and all. Parang para po sa iba, mas may basis yung MBTI. So parang merong MBTI defenders, ganyan. And then merong astrology lifers na kahit anong mangyari, astrology yung pangahawakan ko. Ganon. Sayang wala tayong expert sa astrology. But for me, I'm not an expert also in this one. Napag-aralan ko lang din siya in a 2-week training in Indonesia. It's like a short course MBA. So ito, tama ka. Parang if you're trying to know another person, it's a good basis also to find out more things about them. Tapos kung paano mo sila patutunguhan. Okay, sabi nga dito ni Lao Tzu, knowing others is intelligence, but knowing yourself is true wisdom. So you know yourself first, and then know another person, and then how you can get along, or maybe you don't even have to get along. Pag alam mo hindi kayo magkakasundo, hindi, wag na. Diba? Okay, so let's go through each, and then as we go through each type, sagutin niyo yung mga tanong sa sarili niyo. Okay. May presentation kami dito. Parang may lecture Next si slide, Teacher D. please. As a Si visual. Teacher Raquel. Si Teacher Rachel. Raquel. Binibining binubuni. Okay, so ito galing siya kay Carl Jung, Psychological Types, and then developed eventually by Isabel Briggs Myers. And I think anak niya to. Ay, hindi. Mag-ama sila. Tama, Isabel and then Catherine. O mag-asawa. And sorry, hindi ko na nagawa yung research. Ayoko na. Ako kilala ko si Carl yung. Oo, psychology student ko eh. Okay. Walang clicker, no? Basta pagka sabi ko next, sunod nyo na lang. Okay, next. Okay, so meron tayong iba't ibang klaseng mga dichotomies. Kumbaga, ito yung mga extreme classifications. So, either extrovert, ito, basic to. Most of us know if we're extroverts or introverts. So, this is the direction where we focus our attention and get our energy. So, iba, kunyari, pagka nagsiself-meditate, they're towards inner. Parang, before they talk to another person, they look within first. Iba naman, pag sinalang mo sila sa isang public space, they can easily get along or get to talk to other person. Extrovert na yun. Introvert, parang kailangan mo muna ng social battery bago ka makitungo sa ibang tao. Ganyan.
sensing and intuition, the way we take in information. So later we'll go through each. And then thinking and feeling, judging and perceiving. So pag-uusapan natin isa-isa yan. So sagutin natin isa-isa mamaya. Okay, next. So ito, okay na to, extrovert, introvert. Madali na siya intindihin no? Extrovert, introvert. So kayo, sagutin nyo isa-isa. Ano tingin nyo kung ano kayo? You girls first. I think I'm ambivert po. Ano yun? Parang lumalangoy ka, pwede ka sa land. Hindi, parang sometimes po, meron akong social battery na I can be with somebody else or others, like maka-get along. Pero minsan po kasi may times na kapag gusto ko talaga ng me time lang. Right. Like, nagiging introvert din ako. So, I think I'm an ambivert. Ambivert. Okay. How about you? Ako, I guess I would put myself into extrovert. Na kasi po parang may mga times na, especially napansin ko yun yung pandemic, yung hindi ako nakapag-socialize, sinanghina ako. Tapos may mga times din talaga na gusto kong makipagkita sa ibang tao. So, ayun po, I guess extrovert po ako. You get your energy from the energy of other people. Yes. Actually, para po sa akin, I border between extrovert and introvert. So, ambivert po. Most of the time po, I'm actually extrovert. Pero may mga period of time po talaga na parang wala po akong energy makipag-usap sa mga tao. Pero there are times po, as observed po ng mga sarili kong family members and friends, when you put me in a pod of certain people, I get along really well, as if na walang barrier na blocking my way. Pero yes, may mga times po na talagang ayoko talaga sa tao. Okay. Pero the dominant side would be extrovert, I would Opo, think. opo. Okay. Pero sa animals, okay ka. Opo naman. Sa tao sabi. Specification. Kaya pala ng Ikaw, Jed. Ako po, I'm an extrovert. Like, pero meron din po kasi akong question actually about yung pagiging ambivert. Kasi parang meron, kapag nag-uusap kami tapos may tinanong kami kung extrovert ka ba or introvert and sinagot nila, like ambivert ako ganyan. Parang sinasabi nila, ano yun, hindi ka makapag-decide kung extrovert ka or introvert. Kasi mapapansin mo na may dominant side Yeah. if ever. Pero yeah. ako po, on my end, I'm an extrovert, pero I think na may misunderstand nila minsan na hindi porket extrovert ka is lagi ka ng lively and active, di ba? Ako as a person, madalas po akong tahimik lang kapag pinipili ko maging tahimik lang, ganyan. Pero yung energy, mas nakukuha ko talaga siya pag maraming tao. So pwede na crowded places, pero tahimik lang ako. Pero minsan naman crowded places, pero like nakikipag-usap talaga ako. Pero you prefer going May mga out. ganun. Yeah. Iba-iba talaga. Ikaw, Jeannie, nasagutan natin dati sa ating among sources. Based sa sinabi niya kung ano yung dominant ko, extrovert ako. Extrovert ka. Oo. Ako rin, extrovert. Okay, next is extroversion, introvert. Ito nga yung sinasabi natin, yung energy, mostly coming out to in. If you're extrovert, introvert is in to out. Okay, next. Ang dami example yun. Next, dito na tayo sa sunod. Ito maganda to. How you process information. So, sensing is, you need all data information first before, for example, deciding on certain instances. So, sensing, you use your 5 senses. Sight, sound, touch, taste, and smell. Tapos then you make all of these details, think of all these details before coming up with the decision, for example. Pag intuition naman, or yung code is in, through insights, information, looking at the big picture and then bigger scheme of things, hindi ka masyadong into details. Kumbaga, what if parang overall thinking, yung imagination mo lumalawak muna, tapos hindi mo kailangan isa-isahin o hima-himayin. So, which one are you? There are other examples here. Next slide, please. Yung episode na to, next slide. Gaganyan lang ako. Next. Ay, hindi ko sinasabi, ilipat mo. Yan. Sabi mo, pag may next. So, halimbawa, sensing. One, kunyari, scenario 1, and then you go to the next, and then the next. Si intuition, parang bigger picture, dreams, ano yung pwede mangyari pag ganito. Tapos, hindi mo na kailangan ng mga example. Basta this is how you think. Using your intuition, your imagination. Okay, so which type are you? Going into detail? Are you the type who goes into detail?
or looking at the bigger picture? Okay. Ako po, siguro when making decisions, I think siguro yung gagawin kong basis, I'm an N. Okay. N. So, intuition po. So, more like yung feel and yung, yun din po, yung bigger picture, yung mas nakikita ako kapag ganun. Decision making. Okay. Iniisip ko pa po kung ano ako. Next slide. Can we see more examples here? Sensing, behavior, prefer careful observation and data. Prefer details, focus on what they can see, hear, touch, and smell. And then traits are usually traditional, realistic, practical, empirical, hands-on, literal, often present-oriented. Pag intuition ka, when you use your intuition, you're adaptable, flexible, theoretical, abstract, insightful, perceptive, often future-oriented, and idealistic. Ayan. May question po ako about that. Are we going to talk about like, pwede natin pag-usapan kung ano yung better from the two? Or medyo ano yun? Parang, Better? kasi like, meron din po yun sa amin eh. Kapag like for example, kung T or F ka, kapag D ka, you're very realistic and you're more on sa like feeling ganyan. Yes. Parang may certain people na, ay, ayaw ko sa ganyan, T yan, ganyan. Ay, ayaw ko sa ganyan, F yan. So, like, magta-touch upon po ba tayo sa ganun? Or, Pwede, oo. Actually, pag ito naman kasi, there's no right and wrong. Kasi personalities ng tao to different talaga Siguro in different situation, different approaches. Pero walang tama o mali. Depende sa outcome din siguro ng sitwasyon na kung ano mangyayari. 'Di ba? Parang it's a balance of all of these indicators. But there's no right and wrong. And then you just get to know yourself and then eventually, hopefully, find out how you can handle things better now that you know yourself. Moving forward. Okay. Kayo. Ikaw. Nag-iisip pa siya. Iniisip pa Hindi po pa eh. gets. Pwede tayo magbigay ng ibang example. Hindi, sige, ako muna. Okay. For me po, katulad nga po ng sinabi niya, different situation, iba talaga yung magiging approaches, may depende kung ano yung nakasalalay. Pero more on like intuition ako. Just for example, I'm a college student. After graduation, hindi ko naiisip yung kung saan ako pupunta. Like, I'll cross the line or I'll cross the bridge when I get there. Yeah. Okay. So, more like intuition ako kasi nakikita ko yung bigger picture na, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero, I don't have the specification of paano ko kukunin yun. Okay. Like, step by step. Okay. So, gets. yeah, Okay. more like intuition talaga, bigger picture din yung nakikita ko. Kasi different din naman yung dadaanan mo kasi hindi mo rin naman talaga control. Wala kang control sa kung anong possible na mangyari. Yan. Okay. Siguro ako naman sa sensing behavior kasi most of the time I act on on the spot, Okay. like on the present. So kung ano yung makita ko na tama, parang yun agad yung gagawin ko or kung ano yung makita kong mali. So kung naramdaman ko na hindi, parang ganun kasi sinabi, you focus on what you can see, what you can hear, what you can touch. So parang I always act on the point or act on the present. So ayun, based on sensing ako if tama ba yung sagot ko. Pero yun siya. So, nag-act ka din based on your emotion. Parang ganun. I'm not sure kung dapat ba ganun, pero yes, I act based on my emotion. Very vulnerable, pero ganun. Ganun po ako, yes. So, mamaya, F ka, for sure. Between the thinking and feeling. Ako, ambi. Ambi pure. Ambi pure. Naiwan na po doon. So, Hindi. Ako, hindi ko, parang ambi nga eh. Kasi, Depending on the situation. Oo, Halimbawa, kunyari, nagka-travel kayo. Ikaw ba yung may itinerary? wala. Sense, sa senses ako, pag kunwari sa travels and all, hindi ako yung parang, kasi ako, ayoko yung, kunwari sa travels, particularly sa travels, ayoko yung, gusto ko pumunta sa ganito, tapos may times na hindi kami makakapunta, tapos I'll just end up being disappointed. Parang gusto ko lang i-enjoy yung moment na nandun ako. Hindi yung parang gusto ko pumunta sa tourist spot na to, sa tourist spot na ganyan, sa tourist spot Pero na may mga ganito. ganyan eh. Oo. Tapos, kami ni GB hindi ganun. Like, hanggang sa last minute, ano ba gagawin natin doon? Basta kung ano na yung nandun.
As you go along. Oo. Kaya ayaw namin ng paperwork eh. Ah. Hindi, totoo. Kasi di ba parang yung Planning. paperwork is planning talaga siya. Oo. Yeah. So parang siguro hindi na ako ambi. Senses na ako. Oo. Okay. Ikaw, do you wanna answer or you can Actually, skip the question? nahihirapan po ako whether sensing or intuition po eh. Kasi minsan po there are times na, kunyari po, umuwi po ako galing po somewhere, tapos nasa LRT po ako, titingnan ko yung mga tao, parang, ano kayo mga buhay nito? And I look at them and think, ano kaya pinagpaguran nila ngayon? Yung mga onting lang facial expression na papansin ko yun. Parang ito stress. Sensing Opo. ka siguro. Bakit You're going to the ito detail. parang galit na sa akin tumingin. Oo. So, etchusera ka. Judger siya. Pero yes, minsan tumitingin po ako sa mga tao, sa mga itsura po nila. Tapos iniisip ko po, parang it's the same. Lahat naman tayo gusto lang umuwi. Pero iba yung pinagdaanan natin. Opo, yun po. Kaya di ko po alam kung sensing or intuition po eh. Sensing. Okay, next. Okay, so ito, thinking and feeling. So you based your decisions by logical facts or logical analysis of the situation. And then feeling is based on your own values and how the decision will impact others. Other examples are, next slide. Nila na si Evan. Next down, next. Yun. So, ang thinking ay making decisions by stepping back from the situation and taking an objective view. Feeling is making decisions by stepping into the situation, taking an empathetic view. Talaga sumugod din yung feeling. Making decisions by stepping into the situation. So, ito, ano kayo? Thinking or feeling? Ako feel. Feel. Feel Ako ako. din, feel ako. Mas Feeling madalas. Feeling ka pala eh. Feeling ako. Feeling ka eh. Mas madalas, feel ako. Pero pag yung sobra na, yung ang dami ko na nararamdaman, na overwhelmed na ako, doon na ako mag-think, na step back na ako, na parang, teka lang, baka masyado na akong putak ng putak. It's too much. So, yun. Kayo. For me, I'm thinking po. Siguro, nagiging feeling din ako. May mga times din talaga na magiging feeling ka. Hindi naman all the time consistent kang thinking talaga. Especially if you're too hurt. Parang ganun. Oh, are you hurt now? Hindi, siguro pag family talk, ganyan, or anyone from your family. Pagka siguro ganun, feeling siya. Pero most of the times, thinking talaga. Definitely feeling. Yeah. Based sa answer ko kanina, ako yun parang sugod lang ako ng sugod sa lahat. Kasi ayoko yung parang may magiging regrets ako na, ay, hindi ko to nagawa. So parang, ayun yung pinaka-ayoko talaga. So parang kahit sumugod ka doon, mali or hindi man maganda or mistake man or tama man yun magawa mo, you learn something from it. So, walang what if. Walang what if. So, feeling ako, lagang sugot lang ng sugot. Ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama o sa tingin kong para sa akin. And then, sa amin sinabi kanina ni Ollie, we get there when we cross the bridge. Parang ganun ako. Ako naman po is feeling. Kasi, Parang wala ka namang feeling. try ko naman. May feelings. Nasaktan siya. Sine-check lang niya. Just to validate. Sa akin po is feeling. Kasi, actually, I can't stop myself from thinking, ano kaya buhay ng isang tao? O di thinking yun. Hindi yung pakiramdam po na mabuhay na isa pa pong in other tao. people's shoes. Okay. Opo. Na iniisip ko, what if I was that person, no? Yeah. Mahilig ako makinig ng podcast. Ikaw? Mahilig ako gumawa ng podcast. Buti na lang, may podcast na ang Spits! Yay! Ano yung mga topic natin, guys?
Julius Babaw. Oh, wow. Isang team tayo. Ooh. Kung friends ba talaga tayo o hindi. Kung papasok tayo sa bahay ni Kuya. Favorite ko rin yung pinag-usapan natin, yung origin stories natin. At saka origin ng mga games. Yes! Kaya tara, let's makinig na kayo sa Tawalets with Spit in partnership with the Pod Network. Makinig kayo sa amin. Spit Manila. Spit. We're just in the same room, but I just can't stop imagining anong pinagdaanan mo na ngayon. EDSA. Opo. I like to feel the atmosphere po of the room po. Kaya minsan po, lalo na pag rush hour. Magkakaklase ba kayo mismo talaga? O nagkakilala kayo dito na lang? Kami po, Okay, magkaklasmate. okay. Yes. Kaya minsan po pag pauwi, parang nasa isip, parang bigat ngayon ng atmosphere. Opo. Baka mausok kasi, mausok. Mainit. Ikaw. Ayun, ako naman po Actually, yun nga, nung narinig ko na MBTI ngayon, parang, kasi kakatake ko lang uli ng ng MBTI test. May results na, yung test, may test to online to find out. Opo, and ang nag-iba ngayon is ito, yung T and F. Ano na? Before I was an ENFP. Akala ko na iba na yung mga terminologies. Okay. Like, I was an ENFP before, and then nung nag-test po ako ulit, naging ENTP po ako. Now, kahit isang letter lang kasi, parang sobrang laking change siya ng personality. Parang ibang klaseng tao yung ENFP, ibang klaseng tao rin. Pero ang sabi kasi, as you age, it may change. Yeah, I think Nagmamature. I think that's what happened. Kasi before, like siguro before ako mag-college and like basta before yung present na ako, parang mas freely pa akong gumagalaw sa sarili ko. So parang I'm more leaning dun sa kung ano yung nararamdaman ko everyday, ganyan. Walang masyadong plans, walang masyadong direction. Pero as I grew older, parang... How old are you now? Now I'm 22 na. Okay. So parang adulting, yeah. So may mga bagay na kailangang mas realistic yung viewpoint ko, lalo sa kunwari kung ano na po yung gagawin ko right after na mag-OJT ako, right after ako mag-college, kasi sobrang importante niya po as someone na yun nga lalabas na sa university. Correct. And mag-work na po as an individual. May study kasi na at 25, fully formed na yung brain, even the development of our body, so your frontal cortex, no? So even, for example, your personality still might change nga, like what happened with you. Yeah. So may 3 years ka pa to finally form your brain. May palugit. Actually, I agree nga po sa sinabi po niya nagbago yung personality kasi dati po ang MBTI ko is ENTJ. Ngayon naging ENFJ. Okay. Bakit parang ako lang yung hindi kumuha ng test na ganito? Sa kanila ngayon. Uso sa kanila ngayon to. MBTI. Okay. Kayo. Pero may online test na to. Tapos na nga pala sila. Oo, tapos na. Okay, next slide. Ikaw! Feel din ako. Okay. Next. Ano to example? Yeah. You wanna go through each pa? No more? Huwag na. Sign of think. Next. Ito na yung last. So, are you judging or perceiving? Judging is you're more decisive, planned, orderly. I would think you're judging kasi OC ka eh. Oo. But I don't wanna judge you. And then So, sinagot mo na kung ano yung sa'yo. P is flexible, adaptable, spontaneous. Yung lifestyle mo, yung traveling mo kasi parang perceiving ka eh. Oo. Pero in your day-to-day work, for example, you're judging. Sa weaving mo, judging ka. Sa Oo, syempre, kailangan. Pero ito kasi pwedeng depende sa sitwasyon. Oo. Depende kung anong ginagawa mo. Oo. You can be both. Pero siguro again, when it there's a comes dominant to family, characteristic. my children, sa judging ako. Kasi kailangan planado talaga yan eh. Pero pag yung tungkol sa sarili ko, hobbies, yung mga wants ko, ganun, sa perceiving ako. Feeling ko as stand-up, kailangan natin perceiving also. Kasi mas, diba? Kailangan mas flexible. Mas flexible ka, ganyan. Okay, kayo. Ako po perceiving. Kasi spontaneous din po ako. Maybe because, wala ding family pa, ganyan. Sa sarili ko lang din. Flexible and adaptable. Yeah, kasi din,
nakakapag-adapt ako with others and with any changes. Lahat ng sinagot mo nasa gitna ka. Ambi nga siya. Siya siyang frog. Tama ba? Amphibian yun. Amphibian yung frog. Okay. So yun, perceiving. Perceiving. So mas dominate mo perceiving. Mas Okay. Sa perceiving din, mga sponty ang yung mga Gen Z. Oo, wala pa kayong mga anak eh. Baka nga generational thing din yung... Hindi, baka kasi bata pa sila. Wala pang Bata masyadong pa sila. responsibilities. Oo. Kasi, there was a time ganyan yung mga millennials eh. True. Di ba? Na kinakaasaran ng mga tao Mga na boomer, very na Gen selfish, X. very yung sarili lang pinag-uusap, sarili lang iniisip, gano'n. Tapos eventually, nung nagkaroon na ng Nag-mature families na. yung mga Yeah. millennials, yung Gen Z na yung pinupuntirya natin. Tama po. I think it's a generational thing din po siya. Sometimes, kapag nag-overthink ako, kailangan nakasulat yan. Nakasulat yung mga iniisip ko, nakasulat yung mga kailangan kong gawin. Kasi magra-rumble-rumble siya sa isip ko. Nagsusulat pa rin pala kayo. Kala ko lahat type na. Kala sobrang Yes. Nagta-type din po. Nagsusulat. Tapos may mga times na sponty, tara, kain tayo dito. Punta tayo doon. So, talagang both siya. Hindi siya pwedeng isa lang eh. Kailangan magiging, talagang both siya dapat. Okay. Siguro pagdating sa work, kailangan mo maging maging judgy. Oo. Kasi kung may magagalit sa'yo eh. Oo, may boss ka magagalit. Sa akin naman po, actually, gitna na naman po. Kasi po, I'm very flexible po. I can adapt pag biglang may Sample pagbabago. nga. Mag-stretching ako dito. I can adapt po pag biglang may nangyari po in my day-to-day lives. Pero po kasi, I'm someone who likes to keep a routine rin po. Kaya pag na-disrupt po yung routine, parang magdadalamahati na O di mas ka judging siguro. Kasi routine eh. You mentioned routine eh. Judging loves routine. Ikaw? Yeah, ako naman po, since ENTP po ako, I'm a P. So, I think siguro, actually, tulad kay Ollie, like realistic siya, yun na una, and then spontaneous. So, parang merong naglalaban, ganyan. I think yung sa sarili ko, the reason why ganun is, kailangan ko maging realistic para maging spontaneous ako as a person. So, kailangan ko ma-afford tong mga like biglaan ko na travel, biglaan na splurges, biglaan shopping, ganyan. So, parang kailangan, yun nga, sa work, kapag mag-work ako, kailangan realistic ako, kailangan ginagawa ko kung ano yung kailangan gawin para maging successful ako. And sa free time ko, afford ko maging spontaneous by myself. Ang example daw nito is, para malaman mo kung J or P ka, ikaw ba, kunyari, kung may kailangan kang gawing trabaho, do you reward yourself first? For example, shucks, magkakape muna ako bago ko gawin lahat ng mga kailangan gawin. Or you do your work first, then you reward yourself after. Drink a coffee after. Or eat cake. Paano kapag first? You reward yourself first? P ka. Kaya ako P ako eh. Kasi magkakape muna ako. Enjoy myself. Tapos, sabak. Tapos kahit magpuyat, kaya ko na gawin. Yeah, lock in. Meron din ba kayo yung yung finally, di ba, di-print mo na yung sarili mo, nagkape ka na, lahat ginawa mo na. Tapos pag pupunta ka na sa work mo, yung game na, work na, tapos bigla ka natatae. Kala ko naman ano patutunguhan. Parang yun na MBTI. Parang hindi na. Nagkape kasi. Yung pala yung T. Ayun yung tita eh. Na-try niyo na ba yun? Ako lagi akong ganun. Parang sinasabi ng katawan ko na ayaw mo talaga mag-work, Jeannie. Wag ka na daw magkape. Pero ginagawa mo. Siyempre, tatae muna ako, no? Tapos, pag back to work. Back to work. Kasi kailangan ko, andun na ako eh. Reward yourself. Reward yourself first. So, P ka. So, reward ko muna yung sarili ko. Yung pala yung reward. By pooping. P by pooping. Okay, next slide. Ayan yung sinasabi ko yun. Parang, very direct. Parang kung ano yung gusto mong gagawin mo na kagad. Tapos sa dulo na kung whatever reward you want. Perceiving, parang, tapos saka mo gagawin yung kailangan mong gawin. Feeling ko perceiving talaga ako. Kasi ang dami ng
umiikot sa utak mo bago mo Oo. ma-realize, nga pala, ito pala yung gagawin ko. Procrastinator ako Procrastinator, eh. oh, As it's in, part of perceiving. super. At least you still get things done. Okay, tapos merong mga example dito sa next slide. I-blip nyo na lang, burahin nyo na lang yung kaka-next slide ko Puro meow, meow. Kala na. hindi. Basta i-cut na lang. Okay, next slide. Judgy. Alam na namin to. May summary dito eh. Yung makulay na yan na parang sunrise. Next 18. daw. Next? Ay, ito. 17 nga. Slide 17. Ba, may pa ganyan. Each of us tends to think we see things as they are, that we are objective, but this is not the case. We see the world not as it is, but as we are, or as we are conditioned to see it. Totoo yun. Stephen Curry. Stephen Curry. Parang sabay shoot. Okay, so Basahin next mo nga slide. in British accent. Ay, hindi Kaya. Next of us. slide. Kaya mo? Sige nga, sige nga. Each of us tends to think what we see things as they are, that we are objective, but this is not the case. We see the world not as it is, but as we are, or as we're conditioned to see it. But parang AI. Very true yan. Ang ganda nung quote. Ganda, di ba? Ganda siguro meron Oo, ka so ng kung may Bentley. kinaiinisan ka, projection mo yun ng ugali mo na ayaw mo sa sarili mo. Pag kinaiinisan mo yung ibang tao. Oo. Oo. It's Yun mirroring your own emotion. Tama. Talaga? Oo, yung ayaw mo sa sarili mo. So ayokong nagbe-baby talk ako. Oo, yun. Pwede yun. Okay, next. 18. Ayan! Wait lang! Before anything. So, sabihin niyo muna in summary kung ano yung characteristics niyo. Ako, ENFP. Pares tayo? Ano yung una? Ano yung choices sa una? Extrovert or introvert? E. Oo. Tapos yung pangalawa? Sensing or intuition? Intuition ako. N. Feeling or thinking? Pares tayo. Feeling sabi mo eh. Oo. Tapos persuasion or judging? ENP. ENFP ka. Ikaw? Ako po ENTP. TP. Yeah. Ikaw? ENFJ po. So, ENFP, pares tayo, Jeannie. Tama ba naman yun? Kaya tayo stand-up comedian. Yeah, The makes campaigner. sense. Creative, sociable, enthusiastic. Yes. Alam Ikaw, niyo po ba na ENTJ? yung ENFP? Pag may ENFP sa grupo, siya yung pinaka-active, siya yung pinaka-lively. Siya yung nagde-drain actually na energy ng mga taga-harap. Kaya pala nakaload ako. Nasa kanila lahat. Nag-drain na lahat ng energy. Kaya pala sa Lady Bosses, tayo na lang natira. Pero they're the light of the party raw. Oo, diba? Tama yan. So, ikaw, ENTP. Siya ay isang The debater. Smart. Kaya siya nag-explain nan eh. Kaya pala Kasi yung kanina. intellectual, smart, Yung curious. kanina nagre-raise na siya ng pwedeng pag-debatean natin. Oo Kaya nga, nga, kaagad-agad. Ikaw. Ano po ako? ENFJ. ENF, protagonist. Charismatic, ENFJ. inspiring, natural leader. So nga, karaniwan daw ng mga boss sa mga corporate. ENFJ. Kasi you have the people skills, but at the same time, you get it structured. All the plans. Ikaw. Yun din po, ENFJ. Kasi tinake ko siya before. I think that was before pandemic pa. Pero hindi ko na po alam ngayon. Ngayon kasi nag-mature Hindi ko na ka po na. alam kung same pa rin. Kasi syempre, dati, yun, charismatic. Tapos lagi nagli-leader sa ano. Lider-lideran. Tapos yun Pabibo. po, hindi ko na po alam. Baka ano na po Bida-bida ako. siya. Baka wala na po pala ako dyan. Ba't wala pong ambivert? Ambivert ko nga eh. Wala eh. Hindi, wala. Well, dominant naman po si pagiging extrovert. So, ENTP. Yeah, ENTP siya. The Thinking and debater ka din. perceiving. Smart, Saan curious. Yun parang Same sila. as Jean. Same as Jean. Bawal po kami maiwan sa So, walang isang introvert sa kwarto. atin, no? Kasi mag-aaway kami. Mag-aaway kami. Tapos meron nga yan eh. Parang ang hindi nakakasundo ng ENFP, for example, yung complete opposite, ISTJ. Saan dyan? Yung boss ko dati, ISTJ. Totoo siya. The logistician. Basta yung complete opposite mo. Practical. Minsan magtatalo talaga kayo. Fact-minded, reliable. Tsaka sa relationships po yan. True. Like yung dynamic nyo. Kasi para sa akin po kapag pinagsama nyo, for example, yung INFJ and then yung ENTP, parang
parang hindi siya mag-work for Magka-clash me. sila. Parang Magka-clash mga ganong klase. Pero lang naman po siya. Parang hindi naman siya, loose basis lang. Ikaw, si GB, tingin mo, anong personality type niya? Extrovert ba si GB? Or only when it comes to comedy? Extrovert na siya ngayon eh. Pero kasi before comedy, hindi, marami siyang friends. Actually. So extrovert siya. Yeah. Tapos, ano yung pangalawa? Sensing or intuitive? Yeah, intuitive siya eh. Pero dahil meron siyang leadership position ngayon, kailangan niya mag-plan. So parang, EN. Parang ambi. EN. Gitna din. Thinking or feeling? More of emotion siya or? Ano siya? Empathic siya. So, pero, more on thinking din siya kasi nga, kailangan niya magplano. So, parang pares kayo NFP. Mahirap yung role niya. Well, actually, medyo mahirap yung role niya kasi kung hindi siya leader or kung hindi siya nagde-decide for Comedy Manila and all, ano lang talaga siya, extrovert, tapos intuitive, tapos feeling, alam mo yun. Pero dahil may isa pa siyang role na kailangan ng maging planado, maging factual, maging medyo mahirap. So, siguro split personality siya. Bipolar pala. May sakit pala. Oo. Pero sa stand-up natin, karamihan extroverted. Oo. Kasi kailangan siya eh. Although, may mga few, like si Ansis. Introvert si Ansis. Si Jeline. Introvert si Jeline. Kaya pagkatapos ng show, pagod na pagod talaga sila. No? Oo. Okay, meron pa ba? Next slide. Ang title ng episode na to ay Next Slide. Joint. Okay. This is just some kakordia. Kasi itong presentation na to, present ko like 2 years ago sa company namin. Tsaka sa marketing association. Hindi ko alam kung bakit eh. I'm not an expert on it, but I think it's something that will be really helpful in a corporate setting or in our day-to-day life. So instead of joint forces, ang corny na kayo na. So we combine all our talents. So it's joint fortes. Kasi yung mga kanyari, each specialty, if you combine it, it's like a bigger force that can help the world. Wow! Good pageant. Alam mo, hindi ka dapat marketing eh. HR ka dapat eh. Actually, pang HR nga. Pwede siya pang HR. So, connect and bank on the talents of each individual. Kaya, mula sa kaboses nyong ENFP, CD, mula sa kaboses ninyong I second the motion, Ginny Lakay. Kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.